Kabayan, pahirap na ng pahirap ang sitwasyon ng mga low-wage temporary foreign workers dito sa Canada. At kung ikaw, kabayan, ay isa sa nagbabalak, nagpaplano mag-apply dito sa Canada, well, kabayan, ang video na ito ay para sa iyo. Welcome back po ulit kabayan, this is Dads from Dads Info TV na isa pong OFW based dito sa Sudbury, Ontario, Canada. At kung bago pa lang sa ating channel kabayan, I invite you to subscribe, hit notification bell, para update sa ating mga video patungkol po dito sa mga issue dito sa Canada. Oo nga po kabayan, balitang-balita po dito sa Canada. Pahirap po na po ang sitwasyon namin ng mga temporary foreign workers dito sa Canada. Lalong-lalo na yung mga TFW na nasa low wage bracket, at isa na ako doon kabayan. Siyempre, nababahala din tayo sa current situation dito na pabago-bago ang pulisiya ng gobyerno ng Canada. Okay, ayon sa balita kabayan, Ministry Boissonnault reducing the numbers of temporary foreign workers in Canada. Na-publish po ito August 26 kabayan. So ayon dito sa balita, Temporary Foreign Workers Program is designed as an extraordinary measures to be used only when qualified Canadians and permanent residents are not able to fill the job vacancy. So yun talaga ang unang priority kabayan. Sila mga citizen at saka yung mga PR, sila dapat yung prioridad kung merong mga bakante ng trabaho dito sa Canada. At kung ayaw nila mag-apply, dyan ang unang hakbang. Yan ang unang hakbang ng mga employer dito na maghanap ng mga mag-recruit ng mga international talent sa ibang bansa through temporary foreign workers kung wala silang ma-hire dito sa Canada. Okay? At ayon sa balita, unfortunately, the program has been used to circumvent hiring talented workers in Canada. That is why earlier this month, Ministry Boissonnault brought together the business organization to inform them that the government was considering reduction in access to the program as well as strengthen compliance measures. Okay? Tuloy natin. Given current labor market condition and to further reduce the reliance of Canadian employers on the program, Randy Boissonnault, Ministry of Employment, Workforce Development and Official Languages, announced today that the government is taking further action to weed out TFW or Temporary Foreign Workers Program misuse and fraud. Dahil nga kabayan, samot-sari mga pang-aabuso at mga maraming ginagamit sa pangluloko na mga pag-hire ng mga foreign workers dito sa Canada ng mga employer. Kaya naman, isa yan sa mga kinukonsider ng Canada, bukod dun sa bilang na dumadami po ang mga temporary foreign workers sa Canada. Okay? In response to the current employment environment, the following changes will be implemented effective by September 26, 2024. So this month na po ito kabayan. Okay? Pero bago nito, nauna na ho ang Quebec. Okay? Nauna na ho ang Quebec na mag-announce na hindi na sila magproproseso ng mga LAMIA, ang isa sa mga kailangan ng mga temporary foreign workers para makakuha ng working permit. Mayroon akong in-upload na video. Ayan, panoorin nyo lang kabayan para sa buong detalye. Kasi nga, effective September 3, doon po sa Quebec, hindi na sila magproproseso ng mga bagong aplikasyon na LAMIA. Kalakip na rito ang renewal ng working permit ng mga low-wage temporary foreign workers or immigrant. Particular doon po sa Montreal. Okay? Diba? Isang masaklap na balita, kabayan talaga. Marami na hong pagbabago dito sa Canada. Well, mag-pray lang tayo, na pagdating ng panahon ay sa bagay kabayan, ito naman ay kinukonsider, nire-review nila after 3 to 6 months. Nire-review ng gobyerno ito kung ano ang mga resulta ng kanilang mga aksyon. So ayon sa dito sa balita,
the following changes will be implemented. May tatlo pong pagbabago. Okay? Una, ayan. The Government of Canada will refuse to process labor market assessment or LAMIA. Ito yung kailangan mo. Kung gusto mong magtrabaho dito sa Canada, ito yung ipoprovide sa iyo ng employer. Ito yung kukunin ng employer sa gobyerno. Okay? In the low wage stream. Ibig sabihin, yung mga low wage na mga temporary foreign workers. Kasi merong median wage, may high wage. So ano ba itong low wage? Ang low wage, kabayan, ay ito yung nasa minimum hanggang more or less nasa 20 minimum, isabihin ng minimum nasa minimum wage dito sa Toronto o particular dito sa Ontario, ang minimum dito kabayan ay 16.55 kung hindi ako nagkakamali. Pero magkakaiba po ang minimum wage bawat territory at probinsya. Okay? Ngayon, hanggang $25 or 27, yan po ang median wage. Kung umabot ka dyan sa median wage pataas, well, pasok ka na. Wala kang problema, kabayan. Hindi ka damay dito. Exempted ka. Okay? So, ang pagbabago, ang implementasyon na ito ay para lang sa mga low wage streams. Okay? Applicable in census metropolitan areas with an employment rate of 6% or higher. Okay? Pag sinabi dito, kapag 6% higher, hindi na nila proseso yung LAMIA mo o yung LAMIA na ina-apply ng mga employer. Dapat 6% pababa yung employment rate. Subalit kabayan ay meron naman pong exemption dito sa bagong pulisiya ng immigration ng Canada, kagaya ng mga seasonal job, non-seasonal job in food security sectors, primary kagaya ng mga agricultures, food processing, and fish processing, as well as yung mga construction, mga laborer, pati na ho dyan, yung mga teachers, pati na po dito, kabayan, yung mga healthcare, sa education, exempted doon sila, kabayan. Okay? So ngayon, kung ikaw ay nagbabalak pumunta sa Canada, nagbabalak, mag-apply, maghanap ng employer, paano ba malaman yung mga census metropolitan areas dito sa Canada? Okay? So bago tayo mapunta sa CMA o Census Metropolitan Areas, ipapakita ko sa iyo, kabayan, yung unemployment rate based on provinces or territory dito sa Canada. So ayan, no? Unemployment rate by province and territory. By April po ito, kabayan, ha? April po ito ang report na ito. Okay? So ayan. Dito po sa British Columbia, ang kanilang unemployment rate ay 5%. Alberta, mataas na ho, kabayan. Iwasan nyo ang Alberta. Pero mayroon din naman mga, mga area na mababa. Okay? Nasa 7% na. Maya-maya malaman natin. Okay? Papakita ko sa inyo. Dito sa Saskatchewan, medyo mababa. 5.7% ang kanilang unemployment rate. Sa Manitoba, mas lalong mababa. 5.1%. Unemployment rate ng kanilang territory o yung kanilang probinsya. No? Dito sa amin, sa Ontario, 6.8. Mataas na ito, kabayan. Pero subalit, titignan natin kung mayroon pang mga area. Pag sinabi kasing census metropolitan area, ito yung mga city na ang populasyon na nasa umaabot at least 100,000 pataas. Okay? Sa Quebec, 5.1. Di ba? Mababa si Quebec. Pero di ko alam kung bakit nauna na maglabas ng desisyon ang Montreal sa pag-stop ng proseso ng LAMIA, pati na yung mga renewal ng working permit. Okay, tuloy tayo sa New Brunswick, 7%. Nova Scotia, 6.1%. Prince Edward Island, 6.8%. Newfoundland and Labrador, 9.1. Wow, napakataas. Okay? Yukon Territory, 3.1. Medyo malamig na ito, bandang ito. Okay? Pati na dyan ang Northwest
territory. Medyo malamig na ho dito, kabayan. Okay, pati dito sa, ano ba ito? Nunavut, 8.5. So, ditong area ito, medyo malamig na ho yung kabayan. Okay, pero depende pa rin sa inyo. Okay, now, mapunta tayo doon sa regional unemployment rate. Okay, ito na ho yung kabayan, yung census ng metropolitan areas. Sa data nito, kabayan, ay ano lang ito? Last month to ito. So, ibig sabihin, recent data po ito. Ayan. So, nag-uumpisa po sa pinakamataas. Ito yung mga areas na iwasan nyo. Huwag kayong mag-apply dito, huwag kayong maghanap ng employer dito kasi hindi sila nagproproseso ng LAMIA. Hindi proseso ng Immigration of Canada. Una sa listahan, Northern Manitoba, Northern Saskatchewan. Diba? Ang taas, 30%, 15%. Nunavut, Northern Alberta, Newfoundland Labrador, Northwest Territory, Restigouche-Shalbert, New Brunswick, medyo ang hirap i-pronounce 9.6, Eastern Nova Scotia, 9.5. Tandang kabayan, ito yung mga matataas na unemployment rate. Huwag kayo dito mag-apply. At ito pa, sa Quebec, ang hirap basahin. Kayo na bahala magbasa niyang kabayan. Ang hirap. French kasi yan eh. Okay. Windsor, Ontario. Prince Edward Island. St. Catherine, Ontario. Northern Ontario. Edmonton, Alberta. Okay. Calgary, Alberta. Toronto, Ontario. Western Nova Scotia. Hamilton, Ontario. Northern British Columbia. St. John, Newfoundland and Labrador. Charlottetown, Prince Edward Island. London, Ontario. Okay. Fredericton, St. John, New Brunswick, Montreal, Quebec, Oshawa, Ontario, Kitchener, Ontario, Huron, Ontario, Northern Saskatchewan, okay, Abbotsford, British Columbia, Regina, Saskatchewan, Hull, Quebec, Eastern Ontario, Northern Manitoba, Southern Alberta, okay, Madawaska, Charlotte, New Brunswick, Ottawa, Ontario, Kingston, Ontario, Southern Interior, British Columbia. At dito na ho tayo mag-uumpisa, kabayan. Ito yung mga i-consider nyo na mga CMA o Census Metropolitan Area na maaari nyong applyan, okay, o maghanap ng mga employer. Una sa listahan, Southern Coastal British Columbia, Yukon, Vancouver, British Columbia, Northwestern Quebec, Halifax, Nova Scotia, Sudbury, Ontario. Dito, kabayan, dito po ako sa Sudbury, Ontario. Yan ang aking location, okay? Winnipeg, Manitoba, Niagara, Ontario, Lower St. Laurent, and North Shore, Quebec, Iqaluit, Nunavut, Saskatchewan, Central Quebec, Central Ontario, Sherbrooke, Quebec, Montérégie, Quebec, Victoria, British Columbia, Quebec City, South Central Ontario, Whitehorse, Yukon, Yellowknife, Northwest Territory, Ontario, Thunder Bay, Ontario, Chicoutimi-Jonquière, Quebec, di ko alam kung tama yung pronounce ko, South Central Quebec. Well, kabayan, ho yung mga mababa. Kung isa-summarize natin, titignan nyo ha. Kung isa-summarize ho natin, ito yung lumabas. Sa British Columbia, i-screenshot nyo ito, kabayan, para mas madali. Sa British Columbia, tatlo po yung CMA na mababa ang employment rate. Sa Southern Coastal, Vancouver, Victoria. Sa Quebec, ayan, may 8 pong ano dyan. Maaari ninyong mag-applyan, maaari kayo maghanap na employer dyan. Ito, i-screenshot nyo lang. Nova Scotia, sa Halifax, sa Ontario, may 5. Sudbury, Niagara, Central Ontario, ayan. South Central, Thunder Bay, Manitoba, Winnipeg, sa Nunavut, Iqaluit, sa Saskatchewan, Saskatoon, Yukon, Whitehorse, North Territory, Yellowknife. O, di ba? Napansin nyo, walang Alberta. Siguro mataas na talaga ang employment rate sa Alberta. Okay? Ngayon, dito naman sa pangalawang pagbabago. Ayan. Employers will be allowed to hire more than 10% of their total workforce through
temporary foreign workers. So 10% lang maaaring nilang i-hire. Halimbawa, 100 yung kanilang workforce. So ang 10% noon ay mga temporary foreign workers. Okay? This maximum employment percentage will be applied to the low-wage stream. Tandang kabayan, sa mga low-wage stream lang ito na sumasahod ng minimum pataas hanggang 25. Kasi pag tumaas sa 25, median wage na huyang kabayan, pero depende pa rin po sa territory o depende pa rin sa probinsya. Okay? Kasi kanya-kanya kasi yung kabayan, kanya-kanyang mga rate, iba-iba ang rate dito sa Canada. Hindi pare-pareho, depende sa probinsya. Okay? Kaya na nabanggit ko kanina, mayroon pong exempted to kabayan, may exemption naman. Exemption will be granted for seasonal, non-seasonal job in food security sectors, kagaya na ho yan mga agricultures, food processing, fish processing. Kung gusto mo dito sa fish processing, doon po kayo sa sa New Brunswick. Marami po doon mga ganitong klase mga businesses na nagpa-process ng mga isda, as well as health workers, construction, pati na po dito yung education, kabayan. Okay, sa pangatlo, ito yung medyo masaklap din. The maximum duration of employment for workers hired through low-wage stream temporary foreign workers will be reduced to 1 year from 2 years. Ay, isang masakit na pagbabago, kabayan. Kasi ako currently, 2 years po ang aking working permit. Okay? After 2 years, depende sa sitwasyon, kung suswertehin, edi maaari kaming mag-apply sa provincial nomination. At kapag hindi umabot doon, ay i-renew po ang aming working permit. Now, nabanggit dito na 1 year na lang instead of 2 years. Kabayan, tandaan mo, napakamahal ng working permit dito sa Canada. Kapag magre-renew ka ng working permit, sagot mo, hindi ng employer. Well, yan ang karamihan na andito, kalakaran. Sagot mo, kabayan. Maswerte ka kung isasagutin ng employer. Pero karamihan, sagot mo, kabayan. Okay? Kadalasan, sagot mo. Magkano ba ang working permit? Kabayan, murang-mura lang naman. Aabot lang yan. Nasa 1,200 to 300 kung hindi ako nagkakamali. Okay? Ngayon, since i-reduce na nila lang 1 year, sana, I hope na ikat din nilang kalahati ng presyo ng pag-renew. So, gawin nilang 600 or 700 kasi kapag same price pa rin, tapos yung duration is 1 year na lang, pina-ex yan, ay masakit ho sa bulsa, kabayan. Okay? So, hindi magandang panahon ngayon para mag-apply dito sa Canada, lalong-lalo na sa mga low-wage stream na posisyon dito sa Canada. So, ayan kabayan, pag-isipan nyo po muna, Kasi ngayon, medyo nagpapasikatan yung mga politiko, mga politician, gawa ng next year kasi mag-i-election na. So, kabayan, magdasal lang ho tayo na sana after nitong 3 to 6 months ay i-review naman nila, kabayan, kung anong resulta ng kanilang mga ginawa mga implementasyon. At sana, alam nyo naman dito sa Canada ay lagi ho nagbabago ang kanilang mga proseso, ang kanilang mga batas dito sa Canada, kabayan. Hindi ho yan laging forever na ganyan. Lagi ho nagbabago. Iwan ko ba bakit ganon? Well, kabayan, abangan po natin ang susunod na hakbang at update ng immigration ng Canada. Sana naman, pabor na sa atin ng mga temporary foreign workers kasi nakakatulong naman tayo sa ekonomiya ng Canada at nagbabayad din tayo ng tax. Okay? So, ako'y magpapaalam muna, kabayan. This is Dads from Dads Info TV. See you soon. Shukran.